Isang mapayapa at mapagpalang araw sa lahat ng ating kapatid na abutin ng aking munting talakayan. Naway gagabayan po tayo ng ating dakilang Ama dito sa ating gawain. Sapagkat ngayong araw ay magbabahagi ako ng mga kaalaman tungkol sa buhay Kristiyano batay sa aking sariling pagsasaliksik o pagsisiyasat tungkol sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Pero bago ako magpatuloy ay lilinawin ko sa ating mga tagapakinig na ako po ay isang hamak lang na mananampalataya. Hindi po ako isang pastor, pari o taong mayroong katungkulan sa isang iglesia o grupo. No? Ulitin ko, ako ay isang hamak lang na tao o mananampalataya na kagaya ninyo. Mga kapatid, ako ay nagkaroon lang ng motibasyon o mga rason kung bakit nagdesisyon akong ibahagi ang aking mga nalalaman tungkol sa mga salita ng Diyos. Yun nga, batay sa aking sariling pagsisiyasat. Nalaman ko na responsibilidad ng bawat mananampalataya na ihayag o ipalaganap ang salita ng makapangyarihang Diyos. Yun lang ang mga natatanging rason kung ako ay naglakas loob na ibahagi ang aking mga nalalaman. May mga ilan pang dahilan, di ba? Kung bakit. But of course, matatalakay natin ang mga ito sa pag-usad ng ating talakayan. Mga kapatid, ang pangangaral kasi o pagpapahayag sa mga salita ng Diyos ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano. Ito ay ayon sa Biblia. Pero yun nga, bago ako magsasagawa o bago tayo magsasagawa, pag kayo ay maghahayag din o mangaral din, ay kailangan malinaw sa atin ang mga rason kung bakit tayo mangaral, kailan ito gagawin, sinong tao, diba? Mga dapat mangaral o yung gagawan nito, paano ito gagawin, at saan dapat gagawin. Kaya naman, ito ay isa-isahin nating tatalakayin para malinaw bago tayo mag-proceed doon sa ating main topic kasi medyo marami din ito. Okay, so may mga ilang rason kung bakit kailangan tayo bilang isang mananampalataya ay kailangan mangaral o ipalaganap ang salita ng makapangyarihang Diyos. Unang rason ay ito yung tinatawag sa wikang English na Great Commission. Ito kasi ay utos ng Diyos. Ayon sa Mateo 28 verses 19 to 20. Ayan, na direktang utos mula sa dakilang Diyos na bilang tagasunod niya o bilang mananampalataya, responsibilidad natin o tungkulin nating ibahagi ang kanyang mga turo o salita. Ayan.
Ulitin natin, nakasaad doon sa Mateo 28:19 to 20. Hindi ko na babasahin dahil masyadong marami at matatagalan tayo. Basta nandun, kautusan po ito ng Diyos. Pangalawang rason, kailangan natin mangaral para makilala ng ating mga kapwa-tao ang kaligtasan, di ba? Sa pamamagitan ni Kristo, di ba? Importante 'yon sa pamamagitan ng ating pangangaral, at least mailapit natin sila sa ating dakilang Ama. 'Yun, malaking puntos na 'yon sa atin. No, hindi na tayo kailangan kumbinsihin o pilitin, no, bagkus ipalaganap natin. 'Di ba? Isa-isahin natin, ipaliwanag sa kanila ang mga salita ng Diyos, no, para mailapit natin sila. Ayan, no. Ito ay nasa Roma 10, chapter 10, no, verses 13 to 14, na kailangan, no? Kasi siyempre walang maililigtas kung walang maililigtas na tao kung walang magpapahayag sa salita ng Diyos. Kasi yun yung una kailangan nila itong marinig upang paniwalaan. No? So yun yung pangalawa. Ang pangatlo, ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag at gabay sa buhay. Actually, napakaraming verses yan, mga talata sa Biblia na nagpapatunay na ito ay nagbibigay liwanag. Isa na ito, Awit 119, verse 105. Ayan, no? Sapagkat ang mundong ito ay puno ng kadiliman at kasamaan. Alam naman natin Kaya kailangan ng tao ang gabay. At siyempre, sino bang gagabay sa tao? Siyempre, tayo, no, bilang believer o mananampalataya, no? Tutulungan natin yung mga pastor, yung mga pari, yung mga leader ng iglesia, di ba? Tutulungan natin sila, no? As we go on, malalaman nyo, no, kung bakit kailangan din tayo, no, na hamak na mananampalataya lang, no? Kailangan lahat tayo, hindi lang sila. So yun naman yung natutunan natin. Kaya definitely kasi ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa tamang landas. Kasi kaya ang sinasabi nila, the Bible is the best source of wisdom. Nandun lahat, no? Wala namang masama na sinasabi sa Biblia. Okay? So, pang-apat na rason, no? Yung salita kasi ng Diyos ay nagpapabago sa buhay ng isang tao. Yan, kasi puro magaganda, no, ang salita ng Diyos, puro righteousness. Alam naman natin. Ayon sa Hebreo 4:12, yan, na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya na itong baguhin ang puso, isipan at buhay ng tao. 'Di ba? Ito maigsi ito, no? Basahin natin, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa sa alinmang tabak na may dalawang talim. Ayan yung nasa Hebreo 4:12. Yan yung pang-apat na rason. At ang panghuling rason ay siyempre bunga kasi ito, 'di ba, ng pag-ibig sa ating kapwa. Kasi nandun naman, kailangan natin ibigin ang ating kapwa sapagkat nais, 'di ba, ng ating dakilang Ama ang kaligtasan para sa lahat. 'Di ba? Hindi lang yung kaligtasan para kay Pedro at Juan. 'Di ba? Ninanais ng ating dakilang Diyos na tayo ay lahat maililigtas. Kaya siyempre binigyan tayo ng karapatan o responsibilidad o obligasyon o tungkulin na ipalaganap ang kanyang mga salita. Di ba? Ayon nga sa 1 Timoteo 2:4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay maligtas at
makaalam ng katotohanan. So, yun ulitin natin, nais ng ating makapangyarihang Diyos na ang kaligtasan ng lahat. Kaya ginagamit niya ang bawat isa sa atin. Di ba? Binigyan tayo ng authority para ipalaganap ang kanyang mga salita. Nandun naman doon sa number 1 na rason. Di ba? Yung binanggit ko sa wikang English na the Great Commission. Ayan. So, now, kailan naman tayo dapat mangaral o magpalaganap ng salita ng Diyos? Di ba? Ayon sa 2 Timoteo 4:2, basahin natin, ipangaral mo ang salita, maging handa ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Sawayin mo, pagsabihan mo at himukin na may buong pagtitiis at pagtuturo. So malinaw dito na hindi lang sa kapanahunan, doon din, hindi lang sa kapanahunan, kundi isasama natin yung di kapanahunan. Ayan. So, all the time pala, di ba? Hindi Biyernes, hindi Sabado, di ba? Hindi Lunes, no lahat. Di ba? Kaya nga kapanahunan at di kapanahunan, pwedeng mangaral. For as long as that you have the time, at of course, kailangan mong paglaanan ng oras. Kasi yun naman yung malinaw. Basta tandaan natin na hindi lang Linggo, hindi lang Sabado, di ba? Lahat ng araw, lahat ng oras, kung kaya, ay dapat nating gagawin. Ayan. So, nandun yun sa 2 Timoteo 4:2. Ayan. Now, sino naman ang mga taong dapat mangaral? Di ba? So, nabanggit na natin kanina na lahat tayo binigyan ng karapatan. Sapagkat nandun sa dakilang utos, di ba? Nandun sa Mateo 28 verses 19 to 20. Yan ang dakilang utos. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Turuan silang sundin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. So, malinaw na lahat tayo merong authority. Hindi lang pastor, hindi lang pare, hindi lang imam. Di ba? Hindi lang yung mga religious leaders. For as long as that we are a believer, tayo ay mananampalataya sa ating dakilang Ama, ay meron tayong karapatan. Kaya nga, dakilang utos. Ayan. Isa pang patunay, itong 1 Pedro 3:15. Ayan. Basahin ko. Maigsi naman. Kung igalang ninyo si Kristo bilang Panginoon sa inyong mga puso, maging laging handa kayong magpaliwanag sa sino mang nagtatanong tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng may kaamuan at paggalang. So, yun. Malinaw naman, di ba, na obligasyon natin ipaliwanag. Di ba? Paano natin maipapaliwanag kung hindi natin mapag-aralan, di ba? Paano natin mapaipaliwanag kung hindi natin ihahayag, di ba? So nandun na lahat 'yun, interconnected na 'yun, Kaya yun yung sumusuporta doon sa dakilang utos. Pero siyempre sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nandyan, nabanggit naman may kaamuan at paggalang. So, dapat righteous tayo. May mga tuntunin yan na dapat sundin ang isang Kristiyano habang nangangaral. And maybe matatalakay din natin ito as we go on with our discussion. Now, paano dapat mangaral? Ito naman yung tanong, di ba? So may mga 3 talata sa Biblia na nagpapatunay, di ba, kung paano dapat mangaral. Ayan, so yung Efeso 4:15. Ayan, kung di sa pagsasalita ng katotohanan sa pag-ibig ay mga silaki sa lahat ng mga bagay
na siyang Pangulo sa makatwid bagay si Kristo. Matalinghaga talaga yung Biblia, no? So, paano dapat mangaral? No, batay sa Efeso 4:15, dapat ihahayag lang natin kung ano yung katotohanan. Ayan. Kasi siyempre maraming ang nangangaral na nagbibigay ng o naghahayag ng maling aral. Kaya medyo nagkakaaway-away yung mga ibang iglesia, no? Pero siyempre tayo, iiwasan natin yon, no? Pumunta tayo dito, nangangaral tayo dito o nagpapalaganap tayo dito ng salita ng Diyos na hindi makikipag-away. Ayan. So ayon naman sa Colossus 4:16, no, nakalahad na ang iyong pananalita ay laging maging kaaya-aya na may asin upang inyong malalaman kung paano kayo dapat sumagot sa bawat isa. Again, may procedure, may protocol, di ba? Sa pangangaral. Siyempre sa pamamagitan ng paggamit ng mga magagandang salita, di ba? May laman, makabuluhan. Kaya nga sabi niya may asin. Ayan. At siyempre dapat maliwanag. Maliwanag dapat ang ating pagpapalaganap sa mga salita ng Diyos. Yung pangatlo na talata sa Biblia, yung 1 Corinto chapter 2 verses 4-5. Ayan. Ang aking pananampalataya at pangangaral ay hindi sa mapanghikayat ng mga salita ng karunungan, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu. Ayan. So, kailangan natin ang Espiritu. Ayan. So, malinaw na paano dapat mangaral, siyempre kailangan natin gagamitin yun na ipapalaganap natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga totoong salita. Ayan. At siyempre kailangan din natin gawin, which is normal naman yun, di ba? May kasabihan na practice what you preach. Kung yun yung ipinapalaganap mo, kailangan mismo sa sarili mo ay kaya mong gawin, no? In order for you to have that so-called moral ascendancy, di ba? Kasi pinapangaral mo naman, hindi mo naman ginagawa, paano ka paniniwalaan ng kapwa-tao? Ayan. No, at ang huling tanong is, saan ba dapat mangaral? Ayan, no, ito yung minsan pinagtatalunan, pero hindi na tayo dapat magtalo dito. Malinaw naman sa Biblia na saan ba tayo dapat mag-aral, no? Basahin natin yung Gawa 1:8. Ayan. Kayo'y tatanggap ng kapangyarihan kapag ang Espiritu Santo ay dumating sa inyo, o kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at sa hanggang sa dulo ng lupa. So in other words, no, pipili tayong mangaral o magpalaganap sa mga salita ng Diyos, di ba? Kahit anong lugar. No, hindi lang sa loob ng kapilya, hindi lang sa loob ng simbahan. No, kagaya yung ginagawa natin ngayon na ginagawa natin online, di ba? So okay lang tayo magpalaganap ng salita ng Diyos, mangaral for as long as na ito ay pawang katotohanan lamang. Siyempre, pag sinasabi natin katotohanan lamang, dapat nandun sa Biblia. Hindi pwedeng imbento. At siyempre, may kanya-kanya kasing interpretasyon, no? Pero umiiwas tayo doon kasi ang nagpapagulo diyan is yung mga interpretasyon, 'di ba? Kaya iiwas tayo, no? Pero siyempre malinaw naman yung mga nakasaad sa Biblia, at saka may mga talata pa na nagpapatunay ng bawat talata, no? So kagaya nito, no? Gawa chapter 5 verse 42. Ayan. Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumitigil sa pagtuturo at sa pagpapahayag na si Jesus ang Kristo. No, so balik tayo doon sa unang natin na
pwedeng mangaral kahit saan, no? Hindi lang sa loob ng kapilya o simbahan. So, yun, ulitin ko, yun yung ating motibasyon, di ba? Kung bakit. No, ulitin ko ulit, no, hindi ako pastor o pare. Ang mga kaalaman ko sa Biblia ay yung mga basic lang, di ba? Yung mga pundasyon. Kasi kasalukuyan pa akong nagsasaliksik, no, continuing kasi yan, no, yung pag-aaral sa Biblia. Pero habang ako ay nagsasaliksik o nagsisiyasat, ibabahagi ko na rin para mas mabilis, no, at makarating sa ating mga kapwa-tao. Mahalaga lang kasi na yung pundasyon, siyempre yung basic kasi na learning, maganda kasi yun. Mahirap mag-jump, tumalon doon sa mas malalalim na hindi pa natin alam kung ano talaga yung pundasyon. Kaya minabuti natin na ihahayag yung mga basic learning, no, pagdating sa buhay Kristiyano. Ayan. So, in our next discussion, ilalahad ko yung topic outline kasi medyo marami yun at iisa-isahin natin yung mga subtopic na tatalakayin. Siguro, medyo matagal natin gagawin pero nandito na tayo, nakapagsimula na tayo at of course tatapusin natin. No? Kasi yun nga yung motivasyon natin. No? Nandun naman yung 5 rason kung bakit tayo ay kailangan mangaral sa kapwa o ipalaganap ang mga salita ng Diyos. No, yung 5 rason, importante yung number 1, no, na yun ang utos ng dakilang Diyos. So again, isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat.